Okay, so record ko lang guys yung stage namin. This video is intended for so I don't know if this attempt will be successful kasi I am planning to make a logo on that first phase of finishing. So tingnan natin kung magiging successful tayo. Oh no! Okay, the very first thing that I'm going to do is to print the logo. Okay. So tingnan natin kung kaya natin. So I have laid out here the logo of DepEd and our school, San Miguel National High School. Okay, so this is the DepEd logo. So mayroon siyang 24 pages of A4 bond paper. Tapos mahirap to. Last night I have laid out here pero so mahirap maka-perfect ng perfect circle. Okay, so this one is the logo of our school. Okay. So this is it like that. Okay, so I have printed already. So ito yung kinalabasan. So ginawa ko siyang tar papel. Okay, so ito na yung tar papel ng logo ng DepEd. At ito naman yung tar papel ng logo ng school namin. Okay, so since maliit yung mga letters, as you observe, kailangan natin lakihan yung mga letters. So kailangan natin siyang gamitan ng Arial na bold. Okay. Na font style. Okay. Kasi ito yung DepEd. So hindi siya mahirap kasi ako na yung size ng letters niya. Linakihan ko na lang ng konti. Tapos ready na. Okay. Okay. So ayan, so kinailangan nating lakihan yung yung space for our letters. Tingnan niyo, so kinailangan natin ng 1 inch for this line here, the inner circle. Tapos yung outer circle naman is kinailangan gawin nating 1 inch and 1/2 para matibay siya. Then, so kailangan pa nating bigyan ng emphasis yung mga lines. Kasi blurry yung mga lines natin sa gitna. Okay, so di ko lang alam kung matibay na to yung laki ng letters. Okay, so let's move on to another step. Kailangan natin tong layout sa styrofoam. Okay. Okay. Okay, since tapos na nating palakihin yung mga letters, wala nating kakat yung school logo sa styrofoam. Just Okay, do it!
na natin siyang i-cut out. Okay, so kung mapapansin nyo guys, mayroon siyang hindi mga pulidong letters. Yan yung letter B, yung NG, N, O, D, G, at iba pang letters. Tapos hindi natin pinutol yung ito mga parts na to, no? This one, and this one, and this one also. Tapos yan, para matibay kasi yung styrofoam natin sa paglagay dun sa stage. So kanina pinakita ko na yung school logo namin. Yan. So same thing din, meron din siyang mga letters na hindi pulido. So yung dalawang 0 ng 2009, yung dalawang unang school, tapos yung national, yung T, O, tapos L, tapos iba pang letters. Same thing, hindi rin natin pinutol tong mga parts na to, ganyan. Ayan o. For the support. Kasi mahangin dun sa stage. Baka masira tong panghulma natin. Overall, parang marunong naman ako mag-cut sa styrofoam. Maganda yung kinalabasan ng school logo at tipid logo. Aba, matindi! Now, we will move to another step. So, yan na, nalagyan natin ng styrofoam yung stage para sa first phase ng finishing. So, kailangan natin mag-layout ng dalawang perfect circle para sa school logo at tipid logo. Okay, so ito na mga boss yung styrofoam na dinikit natin sa wall ng stage natin. So, ang gagawin natin ngayon is using drill. So, first time kong gumamit ng drill. Okay. Ewan ko lang kung matututo ako. Okay. Here we go.
Okay, sorry guys, di ko siya ipakita yung pagpipinta ko dito. So, ito yung first phase ng pagpipinta niya. Ngayon, kailangan doblehin yung pagpipinta para masyadong maging klaro yung kulay. Okay. Okay.
Tapos na po, yan na po yung overall masterpiece. Oh my God! So let's take a look at it closer.